Magandang araw, kaibigan. Ako si JV Salayo. Tara na sa landas ng pag-asa. May aaminin ako sa inyo. May pagka-terror teacher ako. Stricto ako sa mga requirements, naninita ako sa mga nakaka-distract sa klase, at mahirap magpa-exam. Pero happy naman ako kasi nagpapasalamat ang mga estudyante ko sa aking tough love. Sabi nila, natuto ako. Natuto kami hindi lang ng physics, pero pati na rin ng mga life lessons. Sa Ebanghelyo ngayon, naka-terror teacher mode si Jesus. Tila ba tinatakot niya ang mga tao sa nakaambang mabigat na parusa kung patuloy silang hindi makikinig. Basahin natin at pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga Tiro, ng mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa sa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mabigat ang paksa ng Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus, kaawa-awa ang mga bayan kung saan gumawa siya ng maraming himala. Karamihan ay pagpapagaling. Kaawa-awa sila dahil sa kabila ng mga nakita nilang gawa ni Jesus, hindi pa rin sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaibigan, ang ating goal sa buhay ay hindi lang maging masaya at hindi rin maging sobrang yaman. Ang goal natin ay makarating sa kaharian ng Diyos at maiwasan ang mawalay sa Kanya at mapunta sa impyerno. Sinabi rin ni Jesus, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, subalit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Dalawang tanong para sa ating pagninilay. Ako ba ay kagaya rin ng mga taga-Corazin at Bethsaida? Ako ba ay nakinabang na sa kabutihan ng Diyos, ngunit hindi pa rin lubusang makasunod sa Kanya? Ako ba ay kagaya rin ng mga taga-Capernaum, mapagmataas, feeling okay na, banal na, at dahil dito ay pakiramdam ko ay hindi ko na kailangan ng Diyos. Ngayon ay kapistahan ni Saint Kateri Takekwita, patroness ng Canada, ng mga ulila at ng mga may kapansanan. Bata pa siya nang namatay ang kanyang mga magulang dahil sa smallpox. Nagkaroon siya ng maraming peklat sa kanyang muka at naging malabo ang kanyang paningin. Dahil sa kanyang kapansanan, naging tampulan siya ng pangungutya. Lumaki siyang isinasabuhay ang pananampalataya at piniling maging consecrated virgin. Ninais niyang makapagpatayo ng isang religious congregation para sa mga kababaihan ng mga Mohawks, pero hindi siya pinayagan dahil sa kanyang mahinang pangangatawan. Illiterate siya, ngunit mahusay niyang naikukwento ang mga kwento sa Biblia sa mga kabataan. Nang siya ay namatay dahil sa sakit sa murang edad na 24, milagrosong nawala ang mga peklat sa kanyang muka. At maraming milagro ang naganap para sa mga nananalangin sa kanyang puntod at maraming na-convert dahil sa kanya. Kaya siya ay tinawag na Lily of the Mohawks. Kaibigan, tara na't patuloy na pagsikapang pagsisihan at talikuran ang ating mga kasalanan at manatiling mapagpakumbaba.
at amining kailangan natin si Jesus sa ating buhay. Huwag na tayong maging mga pasaway na mga estudyante dahil hindi naman nagkukulang si Jesus sa mga paalala at pangangaral. Tularan natin si Saint Kateri Takequita sa kanyang pagsunod kay Jesus sa kabila ng kanyang kahinaan. Saint Kateri Takequita, ipanalangin mo kami. Kung ikaw ay na-bless ng pagninilay na ito, paki-like at paki-share mo na. Ayain na ang iyong mga contacts dito sa Landas ng Pag-asa.